Pirbahan mo na ito, Teresa. Huwag mo nang patagalin pa ang usapan. Para ito sa dangal ng pamilyang papasukan mo. Ano po ito, Tita Pilar? Bakit kailangang ilipat ang titulo ng tiyanggian ni Inay sa pangalan ni Nicolas bago ang kasal? Hiha, isipin mo naman ang image ng mga Velasco. Hindi magandang tignan na ang mapapangasawa ng anak ko ay isang hamak na panadera lamang. Kapag nasa ilalim na ng pangalan ni Nicolas ang negosyo, magmumukhang investment ito ng pamilya. It's for your own good, believe me. Pero ito lang ang tanging pamana ni Inay sa akin. Pinaghirapan niya ito ng 20 taon. Legacy. Huwag kang maging makasarili, Teresa. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Tinanggap ka namin kahit wala kang maipagmamalaking apelido. Nicolas is a Velasco. He knows how to handle big assets. Are you saying you don't trust your future husband? Hindi naman sa ganun, tita. Pero parang binabayaran ko ang karapatang maging asawa ni Nicolas gamit ang lahat ng meron ako. If you can't sacrifice a simple bakery for the man you love, then maybe you don't deserve to be a Velasco at all. Pirbahan mo na yan. Now. Sa loob ng malawak at malamig na sala ng mansion ng mga Velasco sa Vigan, ang bawat salita ni Doña Pilar ay tila mga karayom na unti-unting tumutusok sa pagkatao ni Teresa Salazar. Nakaupo si Teresa sa dulo ng isang mahabang lamesang gawa sa Nara. Kaharap ang isang puting papel na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga pangarap. Ang halimuyak ng mamahaling tsaa sa silid ay hindi sapat upang takpan ang mapait na lasa ng kawalang katarungan na namumuo sa kanyang lalamunan. Tumingin si Teresa kay Nicolas, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso sa loob ng 3 taon. Nakatayo lamang ito sa tabi ng bintana, nakatalikod at tila mas interesado sa tanawin ng mga kalsadang batuhan sa labas kaysa sa kaligtasan ng kinabukasan ng kanyang mapapangasawa. Walang kibo si Nicolas, walang pagtatanggol. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na sampal na nagpapatunay na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang planong hindi alam ni Teresa. Ang tunog ng pagpindot sa dulo ng ballpen ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Ramdam ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa ilalim ng lamesa, mahigpit niyang hinawakan ang kwintas na may pendant na krus. Ang huling alaala ng kanyang ina. Tila naririnig niya ang bulong ng kanyang inay, nagpapaalala na ang tiyanggian ay hindi lamang gusali at harina, kundi ang dugo at pawis ng kanilang kasaysayan. Nandito tayo para sa pag-ibig, di ba? Tanong ni Teresa sa isang boses na halos pabulong na, ngunit puno ng pait. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Pilar, na ngayon ay tila 2 uling na nagbabaga sa katusuhan. Love is about security, Teresa, and security requires control. Sagot ng matandang babae habang dahan-dahang itinuulak ang dokumento palapit sa dalaga. Ang mga mata ni Doña Pilar ay hindi kakikitaan ng kahit anong awa. Sa halip, naroon ang isang uri ng pagkainip, tila isang negosyanteng naghihintay na maipanalo ang isang napakalaking deal. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang ballpen. Sa bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan, lalong bumibigat ang atmosfera sa loob ng silid. Alam niya sa kanyang loob na ang pagpirma sa papel na ito ay ang simula ng kanyang pagkawala. Ngunit may isang bahagi ng kanyang isipan, ang bahaging laging naglalaro ng chess sa katahimikan ng gabi, ang nagsabing hindi pa ito ang dulo. Pinirmahan ni Teresa ang papel. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang sugat na bumubukas sa kanyang kaluluwa. Ngunit bago niya ibalik ang dokumento, may isang maliit na detalye siyang idinagdag sa gilid ng petsa, isang maliit na marka na tanging isang bihasang mata sa batas ang makakaintindi. Isang lihim na senyales na ang pirma na ito ay kinuha sa ilalim ng matinding panggigipit. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Pilar nang makuha ang papel. Hinaplos niya ang dokumento na tila ba ito ay isang mamahaling alahas. Matalino kang bata, Teresa. Huwag kang mag-alala, magiging masaya ka sa pamilyang ito hanggat marunong kang sumunod. Tumayo si Teresa nang hindi nagsasalita. Hindi siya tinignan ni Nicolas nang dumaan siya sa tabi nito. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay tila mga hakbang ng isang sundalong patungo sa giyera. Paglabas niya sa tarangkahan, ang hangin ng Vigan ay yumakap sa kanya, dala ang amoy ng bagong lutong empanada mula sa kanyang tiyanggian sa malayo. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mata, ngunit agad niya itong pinunasan.
Hindi niya alam, sa kabilang kalsada, may isang itim na sasakyang naghihintay. Sa loob nito, isang pares ng mga mata ang kanina pa nagmamasid sa bawat galaw niya. Isang tao na may hawak na ebidensya na magpapabago sa lahat ng akala ni Teresa tungkol sa pamilya Velasco. Habang pasakay si Teresa sa kanyang lumang jeep, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nakasulat ay 7 salita lamang na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Huwag kang lilingon, may laso ng tsa, napahinto si Teresa. Ang kanyang kamay sa manibela ay biglang nanlamig. Tumingin siya sa side mirror at nakita niya si Doña Pilar sa balkonahe ng mansyon. Nakatayo tulad ng isang reyna, itinataas ang kanyang tasa ng tsaa bilang pagpupugay. O marahil bilang isang babala ng kamatayan. Pare, seryoso ka ba talaga? Pakakasalan mo talaga ang isang panadera para lang mabayaran ang utang mo sa kasino? Anong magagawa ko? Yan lang ang tanging paraan para hindi tayo malubog sa utang. Sobrang in love sa akin si Teresa. Konting pa-sweet lang, ibibigay niya pati ang kaluluwa niya sa akin. Pero paano kung malaman niya ang totoo, na ang lahat ng ito ay palabas lang para makuha ang tiyanggian niya? Hinding-hindi niya malalaman. Para sa kanya, ako ang kanyang Prince Charming. Para sa akin naman, she's just a golden goose in a baker's apron. Kapag nakuha na namin ni Mama ang titulo, hahayaan ko na siyang mabulok sa kusina, habang ako, nagpapakasarap sa Manila. Nakahinto si Teresa sa likod ng malaking pinto ng library ng mansyon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Nicolas ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang likuran. Akala niya ay tapos na ang sakit ng pirmahan niya ang dokumento sa harap ni Doña Pilar. Ngunit ang marinig ang mismong boses ng lalaking pinakamamahal niya na nagtataksil sa kanya ay isang uri ng impyerno na hindi niya inasahan. Ang kanyang dibdib ay naninikip. Tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa wala na itong maihinga. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pait. Hindi siya makapaniwala na ang mga labi na laging bumubulong ng mga pangako ng pag-ibig ay siya ring nagbansag sa kanya bilang isang kasangkapan lamang para sa pera. Dahan-dahang humakbang palayo si Teresa, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay sa makapal na alpombra ng mansyon. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nakasalubong niya si Nicolas sa madilim na pasilyo. Kasama nito ang kanyang mga kaibigang amoy alak at may mapanuyang mga ngiti sa labi. Oh, Teresa, bakit nandito ka pa? Akala ko ba umuwi ka na para mag-bake ng mga paborito kong bread? Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mukha ni Nicolas. Akmang hahawakan niya ang balikat ni Teresa. Ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. May nakalimutan lang ako, Nicolas. Isang mahalagang bagay na ngayon ko lang natanto na nawawala na pala sa akin, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa naglalagablab na galit na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mga nanunuyong labi. Ano yon, babe? Is it about the wedding? Don't worry, everything is under control. We're going to have the most expensive wedding in Vigan. Wika ni Nicolas, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na dati ay inakala ni Teresa na kislap ng pagmamahal. Tinitigan siya ni Teresa ng matagal. Gusto niyang isigaw ang lahat ng narinig niya. Gusto niyang sampalin ang gwapong mukha na iyon hanggang sa magising ito sa katotohanan. Ngunit nanaig ang kanyang pagtitimpi. Alam niyang kung magpapadala siya sa emosyon ngayon, matatalo siya sa larong sinimulan ng mga Velasco. Control? Oh, Nicolas, alam kong nasa kontrol niyo na ang lahat. Matigas na sabi ni Teresa bago siya mabilis na naglakad palayo, iniwan ang lalaking tila isang estranghero na sa kanyang paningin. Pagbaba niya sa hagdanan, nadama niya ang isang tuyot na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Inilabas niya ito, isang tuyot na rosas na ibinigay ni Nicolas sa kanya noong kanilang anniversary. Ito ang simbolong pinakaiingatan niya, ang patunay ng kanilang pagsasama. Ngunit ngayon, ang tuyot na bulaklak na ito ay tila isang bangkay ng mga pangarap na wala ng buhay. Lumabas si Teresa sa malawak na hardin ng mansyon kung saan ang lupa ay basang-basa dahil sa ambon. Nang walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang tuyot na rosas sa putikan. Pinanood niya itong maapakan ng mga dadaan pang sasakyan. Tila ba ito ang kanyang dating pagkatao na hinahayaan niyang mabaon sa limot? Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, tumunog muli ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang unregistered number.
Hindi niya ito sinagot, ngunit may iniwang voice message ang tumatawag. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, pinakinggan ni Teresa ang mensahe. Isang boses ng isang babae ang narinig niya, umiiyak at nagsasabing, "Nicolas, mahal, kailan mo ba ako kukunin dyan? Sabi mo pagkatapos ng kasal, tayo na ang magsasama sa Manila. Ayoko nang magtago, Nicolas." Napahawak si Teresa sa manibela nang napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang kanyang dignidad bilang isang babae. May ibang babae si Nicolas at ang kasal nila ay isang entablado lamang para sa isang mas malaking panuloko. Tumingala si Teresa sa madilim na langit ng vegan. Ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Saksi sa kanyang pag-iisa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. "Hindi mo lang kinuha ang tiyanggian ko, Nicolas?" Pabulong na wika ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging kasing tigas ng mga bato sa Kale Crisologo. "Pinatay mo ang babaeng nagmahal sa iyo. At ngayon, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang babaeng ipinalit mo sa kanya." Alam mo ba kung anong pinirmahan mo, Teresa? Sa batas, hindi lang ito simpleng papel ng paglilipat. Ito ay isang lason na dahan-dahang kikitil sa lahat ng pinaghirapan ng nanay mo. Alam ko, Attorney Consuelo, pero sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ko lang ay ang boses ni Doña Pilar na nagsasabing wala akong utang na loob. At ang pananahimik ni Nicolas, ang pananahimik na iyon, ang pinakamasakit. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging bayad sa iyong dignidad. Halika, maupo ka. Malamig ang gabi at mahaba ang kalsadang lalakarin natin para mabawi ang lahat. Sa loob ng isang lumang opisina sa kanto ng isang tahimik na kalye sa Vigan, ang amoy ng mga lumang libro at nanunuyong tinta ay tila nagbibigay ng kakaibang kapanatagan kay Teresa. Malayo ito sa Marangya, ngunit sakal na atmosfera ng mansyon ng mga Velasco. Dito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lampara, nakaupo ang isang babaeng may matalas na paningin at buhok na kasing puti ng mga ulap, si Attorney Consuelo Rivas. Hinalungkat ni Consuelo ang isang makapal na folder. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel ay ang tanging ingay na namumutawi sa silid, maliban sa paminsan-minsang paghampas ng hanging gabi sa mga bintanang gawa sa kapis. "Teresa, tignan mo ito," wika ni Consuelo habang itinuturo ang isang dokumento sa ilalim ng bunton ng mga papeles. "Hindi lang nila gustong kunin ang titulo. Ayon sa record na nakuha ko sa bangko, ang tiyanggian mo ay ginamit na palang collateral ni Nicolas sa isang lihim na loan 6 na buwan na ang nakalilipas." Pineke niya ang pirma mo, Hija. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang upuan na kanyang kinauupuan ay tila biglang nawalan ng tibay. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali, habang ang katotohanan ay unti-unting sumasabog sa kanyang isipan. Hindi lang pala siya balak nakawan. Matagal na siyang ninanakawan ng lalaking inakala niyang magliligtas sa kanya mula sa kalungkutan. "Bakit, attorney? Bakit kailangang umabot sa ganito?" tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay halos isang pagsamo na lang. Tumayo si Consuelo at lumapit sa isang maliit na mesa kung saan may nakahandang takure. Isang mainit na usok ang lumabas mula rito, dala ang pamilyar na bango ng barako. Nagbuhos siya ng kape sa isang lumang tasa at ibinigay ito kay Teresa. "Uminom ka muna. Ang kape na ito ay galing sa probinsya, katulad ng laging tinitimpla ng nanay mo noong dalaga pa kami," malambot na sabi ng abogado. "Teresa, malaki ang utang na loob ko sa inay mo. Iniligtas niya ang buhay ko nung panahong wala akong matakbuhan. Ngayon, ang utang na iyon ay babayaran ko sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo." Humawak ang mga daliri ni Teresa sa mainit na tasa. Ang init na dumaloy sa kanyang mga palad ay tila isang yakap mula sa kanyang yumaong ina. Sa sandaling iyon, nadama niya ang isang kakaibang lakas na unti-unting bumabangon mula sa ilalim ng kanyang pighati. Ang kape ay mapait, ngunit ito ang gumising sa kanyang natutulog na katinuan. "Anong gagawin natin, attorney? May paraan pa ba para mabawi ang tiyanggian? Ang pirma mo sa dokumentong ibinigay ni Doña Pilar ay may marka, di ba? Napansin ko ang maliit na tuldok sa dulo ng iyong lagda. Isang senyales na ang dokumento ay pinirmahan sa ilalim ng panggigipit o duress. Gagamitin natin yan. Pero hindi pa ngayon. Hahayaan muna nating maniwala silang nanalo na sila. Hahayaan nating itanim nila ang sarili nilang bitag." Habang nagsasalita si Consuelo, napansin ng mga mata ni Teresa
ang isang bagay sa ibabaw ng lamesa ng abogado. Isang lumang litrato na nakalagay sa isang pilak na frame. Ito ay larawan ng isang lalaking may matikas na tindig at pamilyar na mga mata, ang ama ni Nicolas. Ngunit ang katakataka ay ang paraan ng pagkakahawak ng lalaki sa balikat ni Consuelo sa larawan. Tila may isang malalim at lihim na ugnayan sa pagitan nila. Attorney, bakit nasa inyo ang larawan ni Don Vicente Velasco? Tanong ni Teresa, hindi napigilan ang kanyang kuryosidad. Panandali ang natigilan si Consuelo. Tila may isang anino ng nakaraan na dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang matikas na ngiti. Marahan niyang ibinaba ang frame, itinago ang mukha ng lalaki sa larawan. May mga kwento ang vegan na mas mabuting manatiling nakabaon sa ilalim ng mga kalsadang bato, Teresa. Ngunit darating ang panahon na ang lahat ng lihim ay lulutang din. Kasabay ng mga bangkay na pilit itinago ng mga Velasco. Naglakad si Consuelo patungo sa bintana at tinignan ang madilim na kalsada sa labas. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Teresa, makinig ka sa akin ng maigi. Muling wika ng abogado, ang boses ay puno ng babala. Kapag sinimulan natin ang laban na ito, hindi lang pamilya Velasco ang makakalaban mo. Ang buong vegan ay nakatingin sa kanila bilang mga hari at reyna. Handa ka bang itakwil ng lipunang kinalakihan mo? Handa ka bang maging kaaway ng mga taong dati ay nginingitian ka lang sa simbahan? Tumingin si Teresa sa kanyang kape. Nakita niya ang sariling refleksyon sa maitim na likido. Hindi na niya nakikita ang mahinang babae na umiiyak sa harap ng papel. Ang nakikita niya ay isang babaeng may apoy sa mga mata. Attorney, matagal na akong itinakwil ng tadhana noong mamatay ang inay ko. Wala na akong takot na mawalan ng kaibigan sa vegan. Ang tanging kinakatakutan ko na lang ay ang mamatay nang hindi na ipagtatanggol ang dangal ng nanay ko. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Consuelo. Kung gayon, simulan na natin ang pagbuo ng iyong counter-trap. Ngunit tandaan mo, sa larong ito, ang unang magpakita ng galit ang siyang unang matatalo. Mananatili kang mabait na Teresa sa kanilang paningin habang unti-unti nating hinahasa ang kutsilyo sa dilim. Habang naglalakad si Teresa palabas ng opisina, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Sa kanyang isipan, nagsisimula ng mabuo ang mga hakbang ng isang planong hindi kailanman inasahan ng mga Velasco. Ngunit sa dilim ng kanto, isang anino ang kanina pa nakatayo, nakatitig sa bintana ng opisina ni Consuelo. Isang tao na may hawak na camera at mabilis na kumuha ng litrato ni Teresa habang lumalabas. Naku mga mare, huwag na kayong bibili sa tiyanggian na iyan. Balita ko, kaya pala nagmamadaling ipakasal ni Doña Pilar, ang anak niya sa babaeng iyan, ay dahil may tinatagong baho ang panaderang iyan. Sabi ni Aling Chedeng, nakita raw si Teresa na may lalaking labas-masok sa bahay niya sa gabi. Totoo ba, Mare? Mukha namang disente si Teresa. Pero sa bagay, ang tubig na tahimik ay malalim ang lason. Sayang naman ang business niya, mukhang hindi na rin magtatagal dahil balita ko, baog daw iyan, kaya desperadong kumapit sa mga Velasco. Actually, nakakashock talaga. Kaya pala laging balisa si Nicolas lately. Akalain mo, ang isang Velasco, lolokohin lang ng isang hamak na tagagawa ng empanada? Ang mga tinig sa palengke ay tila mga huni ng mga bubuyog na may dalang lason, paulit-ulit na humahampas sa pandinig ni Teresa habang naglalakad siya, bitbit ang kanyang basket. Ang hangin sa vegan, na dati ay amoy luma at payapa, ngayon ay tila nanunuyot at puno ng malisya. Sa bawat kanto, ang mga mata ng mga kapitbahay na dati ay nagniningning sa pagbati, ngayon ay mabilis na umiiwas, tila natatakot na mahawahan ng isang nakakahawang sakit. Ang hiya o kahihiyan ay isang malakas na sandata sa isang maliit na bayan. At alam ni Doña Pilar kung paano ito gamitin ng buong husay. Ang tsismis ay parang apoy sa tuyong damo, mabilis, malupit, at mahirap apulahin. Pagdating ni Teresa sa kanyang tiyanggian, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga tray ng tinapay na dati ay mabilis na nauubos bago pa man mag-alas 9 ng umaga, ngayon ay nananatiling puno at tila naghihintay sa mga parokyan na hindi na dumating. Ang bango ng bagong lutong tinapay ay hindi sapat upang akitin ang mga taong mas piniling maniwala sa mga kwentong gawa-gawa sa kanto. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang maliit na kamay ang humawak sa dulo ng kanyang tapis. Isang batang lalaki, ang anak ng isang labandera sa kabilang kalye, ang tumingala sa kanya.
Ang bata ay laging binibigyan ni Teresa ng tirang tinapay araw-araw. Ate Teresa, hihingi po sana ako ng tinapay para kay nanay. Wala po kasi kaming pambili ngayon, pabulong na wika ng bata, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa sa kabila ng mga masasamang tingin ng mga taong dumadaan sa harap ng tiyanggian. Napangiti ng bahagya si Teresa. Kumuha siya ng isang malaking balot ng empanada at pandesal at iniabot ito sa bata. Heto, dalhin mo na ito. Sabihin mo sa nanay mo, huwag siyang mag-alala, marami pang tinapay si Ate Teresa para sa inyo. Isang sandali ng liwanag sa gitna ng madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang bata ay tumakbo palayo nang may malawak na ngiti. Ang tanging nilalang sa barangay na hindi nabulag ng lason ng mga salita. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling bumasag nang dumaan si Aling Chedeng sa harap ng tiyanggian kasama ang ilang mga kababaihang tila naghihintay ng eksena. Si Chedeng, ang kilalang marites ng barangay, ay sadyang nilakasan ng kanyang boses habang nakatingin ng diretso kay Teresa. Sayang naman ang mga tinapay. Mukhang mapapanis lang. Mahirap talaga kapag ang dungis ng budhi ay humahalo na sa harina, wika ni Chedeng na may kasamang tawa na tila kayod ng lata sa semento. Hindi na nakapagpigil si Teresa. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng counter at tumayo sa harap ng kanyang pintuan. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng luha, kundi ng isang uri ng otoridad na nagpatahimik sa paligid. Aling Chedeng, ang harina ay madaling linisin kapag nadumihan. Ngunit ang dila na sanay sa kasinungalingan, kahit anong dasal nyo sa katedral tuwing linggo, hindi na yan malilinis ng banal na tubig. Malamig na sabi ni Teresa. Kung may ebidensya kayo sa mga sinasabi nyo, ilabas nyo. Kung wala, siguraduhin nyo lang na hindi kayo mabulunan sa susunod na kakain kayo ng tinapay ko. Natigilan si Chedeng. Ang kanyang mukha ay namula sa halo-halong galit at kulat. Hindi niya inasahan na ang dati ay mahinhin at tahimik na panadera ay marunong nang lumaban. Mabilis siyang tumalikod kasama ang kanyang mga alipores, bulong-bulungan pa rin ang naririnig habang papalayo sila. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang marangyang sasakyang itim na nakaparada sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia, nakamasid si Doña Pilar. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinaas ang salamin ng bintana. Ang plano ay tumatakbo ayon sa kanyang kagustuhan. Ang paghihiwalay kay Teresa sa kanyang komunidad ay ang unang hakbang upang mawalan ito ng suporta kapag sinimulan na nilang kunin ang lahat. Pagod at bugbog ang emosyon ni Teresa nang umuwi siya sa kanyang bahay noong hapong iyon. Sa kanyang pagpasok sa gate, napansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa siwang ng pinto. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Teresa ang sobre. Sa loob nito ay may isang litrato, isang malabo ngunit malinaw na imahe ng isang babaeng kamukhang kamukha niya na tila yakap-yakap ng isang lalaki sa loob ng isang hotel room. Ang anggulo ng litrato ay sadyang ginawa upang magmukhang totoo ang bawat detalye, kahit alam ni Teresa na hindi siya iyon. Kasama sa litrato ay isang maikling sulat. Ang katotohanan ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao, hindi ang kung anong nangyari talaga. Umalis ka na sa vegan bago ko ipakita ito kay Nicolas at sa buong simbahan sa araw ng kasal nyo. Napaupo si Teresa sa sahig. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ramdam niya ang pader na tila unti-unting gumuguho sa kanyang paligid. Sino ang nagpadala nito? Si Doña Pilar ba? O ang taong kumuha ng litrato niya sa labas ng opisina ni Consuelo? Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong na yero ay tila mga luha ng langit para sa kanyang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng takot, may isang tanong na pumasok sa kanyang isipan. Sino ang nagbabayad kay Aling Chedeng upang sirain siya ng ganito katindi? Hinding-hindi siya susuko. Hindi hanggat may hininga pa siya. Huwag mong lisanin ang tiyanggian, Ate Teresa. Hindi sila ang nagmamay-ari ng kalsadang ito, kahit akala nila ay hawak nila ang buong vegan sa kanilang mga palad. Sino ka? At bakit mo ako tinatawag na ate? Hindi kita kilala. Ako si Mila, isang Velasco, pero ako ang version na itinapon nila sa basurahan. Nandito ako dahil pareho tayo ng kaaway, at sa mundong ito, ang kaaway ng iyong kaaway ay maaari mong maging sandigan. Bakit ako maniniwala sa iyo? Isang Velasco ang nanira sa buhay ko at ngayon ay isa namang Velasco ang nag-aalok ng tulong? Baka isa ka lang ring espiya ni Doña Pilar. Tignan mo ang braso ko, ate.
Nakikita mo ba ang peklat na ito? Ito ang marka ng kanilang kalupitan. Kung espiya ako, sana ay nasa mansyon ako ngayon at nagpapakasasa sa kayamanan, hindi narito sa harap mo, nakikipaglaban sa alikabok ng kalsada. Sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa mga luma at kupas na dingding ng Tianggian, nakatayo ang isang babaeng tila kasing edad lang ni Teresa. Maikli ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, isang halo ng pait at tapang na pamilyar kay Teresa. Si Mila Velasco, ang pinsan ni Nicolas, na matagal nang hindi nababanggit sa mga pagtitipon ng pamilya, ay tila isang aninong biglang nabuhay mula sa madilim na nakaraan. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang basahan na gamit niya sa paglilinis ng pintuan na sinulatan ng mga malalaswang salita ng mga hindi kilalang tao kagabi. Ang pagod sa kanyang mukha ay bahagyang napalitan ng kuryosidad. Inimbita niya si Mila sa loob, palayo sa mga mapanghusgang mata ng mga marites sa labas. Sa loob ng kusina, kung saan ang amoy ng harina at asukal ay nananatiling matatag sa kabila ng lahat, inilapag ni Mila ang isang itim na folder sa lamesa. Nasa loob niyan ang mga dokumentong hindi ipapakita sa iyo ni Nicolas. Pabulong na sabi ni Mila habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mga utang niya sa kasino, ang mga ari-ariang lihim niyang ibinenta, at ang mga plano ni Doña Pilar na gawing isang hotel ang Tianggian mo kapag nakuha na nila ang buong control. Binuksan ni Teresa ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang sampal ng katotohanan. Nakita niya ang mga bank statement na nagpapatunay na ang mga Velasco ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang lahat ng kanilang karangyaan ay isa lamang malaking maskara na gawa sa utang at panlilinlang. Bakit mo ito ginagawa, Mila? Tanong ni Teresa habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa peklat sa braso ni Mila. Isang hugis na tila selyo ng pamilya Velasco, ngunit tila sadyang sinunog o sinira. Dahil gusto ko silang makitang bumagsak, ate. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Pilar kapag wala na siyang mansyong matutuluyan. Tulungan mo ako at tutulungan kita. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyong kailangan mo para mawasak ang kanilang laro. Sa kabila ng kanyang pagdududa, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng koneksyon kay Mila. Marahil ay totoo ang sinasabi nito. Marahil ay pareho silang biktima ng isang pamilyang walang puso. Noong hapong iyon, sa halip na pag-usapan ang tungkol sa paghihiganti, isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Itinuro ni Teresa kay Mila ang sining ng paggawa ng kanyang pamosong empanada. Ang kanilang mga kamay ay parehong nababalutan ng harina. Ang tunog ng pagmasa ng dough ay tila isang ritual ng paghilom. Dito, Mila, kailangang dahan-dahan ang pagtiklop sa gilid, parang pag-iingat sa isang sikreto. Malambot na paliwanag ni Teresa. Sa gitna ng kaguluhan, nakahanap siya ng isang kaibigan sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakita ni Teresa ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ni Mila, isang ngiti na tila ngayon lang muling sumilay pagkatapos ng maraming taon ng kadiliman. Ang init ng oven at ang bango ng napritong empanada ay tila nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa kanilang mga naguguluhang isipan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Nang sumapit ang gabi, habang naghahanda si Teresa para matulog, nakarinig siya ng mahinang boses mula sa likod ng bahay, malapit sa imbakan ng mga harina. Dahan-dahang sumilip si Teresa sa bintana. Nakita niya si Mila na nakatalikod. May kausap sa kanyang telepono. Ang boses nito ay hindi na malambot katulad noong nagluluto sila. Ito ay matigas at puno ng misteryo. Nakuha ko na ang loob niya. Konting panahon na lang, maniniwala na siya sa lahat ng sasabihin ko. Wika ni Mila sa kabilang linya. Siguraduhin mo lang na handa na ang share ko sa mana kapag natapos na ang lahat. Business lang ito, alam mo yan. Napaatras si Teresa, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na dingding. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang tiwala na kakaumpisa pa lang niyang buuin ay biglang nagkadurog-durog na parang tuyong biskwit. Sino ang kausap ni Mila? Si Nicolas ba? O may iba pa bang nagmamaniobra sa likod ng lahat? Ang peklat sa braso ni Mila na tila simbolo ng pamilya Velasco, ano ang tunay na kwento sa likod nito? Sa dilim ng kanyang kwarto, napagtanto ni Teresa na siya ay tila isang langgam na naglalakad sa pagitan ng dalawang dambuhalang nag-uumpugan. Ang bawat hakbang ay maaaring huli na niya. Ngunit imbes na matakot,
isang malamig na determinasyon ang muling namuo sa kanyang kalooban. Kung laro ang gusto nila, ibibigay niya sa kanila ang isang laban na hindi nila makakalimutan. Mananatili siyang Ate Teresa na madaling maloko habang binabantayan ang bawat galaw ng kanyang mapanganib na kakampi. Huwag kang umiyak ng ganyan, Teresa. Alahas lang iyan. Mas mahalaga ang dangal ng pamilyang Velasco kaysa sa ilang pirasong ginto na galing sa nakaraan. Pero Tita Pilar, ito na lang ang natitirang alaala ko mula kay inay. Ito ang suot niya noong binyag ko, noong graduasyon ko. Ang sabi niyo po, kailangan lang ng pondo para sa settlement ng mga papeles sa munisipyo para sa kasal. Exactly. At ang kasal na iyan ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Isipin mo na lang, investment ito para sa future niyo ni Nicolas. Are you going to be selfish now, Teresa? Isang linggo na lang, ikakasal na kayo, tapos magdadamot ka pa para sa pamilyang tumanggap sa iyo? Hindi po sa ganun. Sige po, gagawin ko ito para kay Nicolas, para sa ating lahat. Sa loob ng marangyang silid ni Doña Pilar, ang hangin ay tila nanunakal. Ang bawat salita ng matandang babae ay puno ng gaslighting, isang banayad na paraan ng pagpaparamdam kay Teresa na siya ay may utang na loob na hindi kailanman mababayaran. Dahan-dahang inabot ni Teresa ang isang maliit na velvet na kahon. Sa loob nito ay ang gintong kwintas at ang singsing na may batong esmeralda, ang huling kayamanan ng kanyang ina na itinago niya para sa kanyang magiging anak sana. Paglabas niya ng mansyon, dinala siya ng kanyang mga paa sa sementeryo ng Vigan. Sa harap ng puntod ng kanyang ina, lumuhod si Teresa sa damuhan. Ang lamig ng marmol ay tila dumadaloy sa kanyang mga tuhod, isang paalala ng katahimikan ng kamatayan. Nay, patawarin niyo po ako, pabulong niyang wika, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy at pumapatak sa tuyong lupa. Akala ko, ang pagpasok sa pamilyang ito, ang magpupuno sa puwang na iniwan nyo. Pero bakit parang unti-unti akong nauubos? Bakit parang kailangan kong sunugin ang lahat ng alaala nyo para lang maging sapat sa paningin nila? Hinalikan ni Teresa ang singsing sa huling pagkakataon bago ito tuluyang ibigay sa sanglaan noong hapong iyon. Isang mapait na pamamaalam sa nakaraan para sa isang kinabukasan na unti-unti na niyang kinatatakutan. Ang tunog ng pagbukas ng vault sa sanglaan ay tila tunog ng isang pinto na nagsasara sa kanyang puso. Ngunit ang sakripisyong iyon ay sinagot ng isang malupit na katotohanan. Pagkatapos makuha ang pera, nagpa siya si Teresa na puntahan si Nicolas sa isang hotel sa kabilang bayan para ibigay ang halaga. Gusto niyang makita ang ngiti nito, gusto niyang marinig na ang lahat ng hirap niya ay may saysay. Ngunit sa lobby pa lamang, napatigil ang kanyang mundo. Nakita niya si Nicolas na lumalabas mula sa elevator. Kaakbay ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at may bitbit na mga bag ng sikat na brand. Ang babaeng iyon ay hindi si Mila. Iba ito. Mas bata, mas mapusok ang ganda at tila pag-aari nito ang atensyon ni Nicolas. Honey, thank you for the shopping spree. You're the best. Narinig ni Teresa ang boses ng babae, malambing at puno ng panunokso. Anything for you, babe? Basta sa araw ng kasal kailangan nating mag-ingat. Konting tiis na lang makukuha na natin ang lahat ng kailangan natin mula sa panaderang iyon, sagot ni Nicolas sabay halik sa noo ng babae. Nagtago si Teresa sa likod ng isang malaking poste. Ang perang hawak niya, ang perang nanggaling sa pagbenta ng kaluluwa ng kanyang ina, ay tila naging nagniningas na uling sa kanyang palad. Hindi ito pambayad sa settlement ng munisipyo. Ginamit ni Nicolas ang kanyang sakripisyo para ipang-shopping ang kanyang kalaguyo at itaya sa kasino. Sa galit at panginginig, mabilis na lumabas si Teresa sa hotel. Nagpunta siya sa opisina ni Consuelo nang walang pasabi. Doon, hinalungkat nila ang mga huling dokumentong nakuha ng abogado mula sa isang lihim na kontak sa bangko. Teresa, tignan mo ito ng maigi. Seryosong wika ni Consuelo. Ang utang ng mga Velasco ay hindi lang daan-daang libo. Milyon na ang utang nila sa iba't ibang tao sa Vigan at Manila. At ang masaklap, plano nilang ideklara ang bankruptcy pagkatapos ng kasal nyo para ang lahat ng assets mo, ang tiyanggian, ang lupang kinatatayuan nito, ang siyang automatikong mahila ng bangko pambayad sa mga utang nila. Gusto nilang ubusin ako, attorney. Gusto nilang wala akong matirang kahit ano. Pabulong na sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay blanko na sa tindi ng sakit. Hindi lang iyon, dagdag ni Consuelo. May nalaman ako tungkol sa babaeng kasama ni Nicolas sa hotel.
Siya si Sofia, ang anak ng isang maimpluwensyang politiko na kinautangan din ng mga Velasco. Ginagamit siya ni Nicolas para sa proteksyon, habang ikaw ang ginagamit niya para sa pera. Biglang tumunog ang telepono ni Consuelo, isang tawag na nagpabago sa timpla ng mukha ng abogado. Tumingin siya kay Teresa nang may halong kaba at determinasyon. Teresa, may masamang balita. Pinirmahan na ni Doña Pilar ang isang conditional sale agreement para sa tiyanggian mo. Ang deadline ay sa gabi ng fiesta. Kung hindi natin ito mapipigilan, mawawala ang lahat sa iyo sa harap ng buong bayan. Anong kailangan nating gawin? Kailangan nating gumawa ng isang malaking sugal, Teresa. Isang sugal na maaaring magpahamak sa pangalan mo habang buhay. Kailangan nating isakripisyo ang mismong tiyanggian sa loob ng ilang araw para makuha ang ebidensyang kailangan natin para makulong sila. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang tiyanggian, ang huling bagay na nag-uugnay sa kanyang ina. Handa ba siyang bitawan ito para sa isang pagkakataong makuha ang hustisya? Mila, bakit mo hawak ang mga folder na yon? Yan ang mga ebidensyang kailangan natin para kay Attorney Consuelo. Akala mo ba talaga magkakampi tayo, Teresa? Akala mo ba sapat na ang pagtuturo sa akin kung paano magmasa ng dough para talikuran ko ang apelidong Velasco? Trader ka. Pinagkatiwalaan kita. Pinatuloy kita sa bahay ko, pinakain, itinuring na kapatid. Trust is for the weak, Teresa. At ikaw, mahina ka dahil masyado kang nagpadala sa emosyon. Mas malaki ang bayad ni Nicolas kaysa sa drama mo tungkol sa hustisya. Kinuha ko na ang kailangan ko at ngayon, alam na nila ang lahat ng plano nyo ng abogado mo. Mila, huwag mong gawin ito. Sinasaktan ka rin nila. Tignan mo ang peklat sa braso mo. Ang peklat na ito, hindi ito galing sa kanila. Ginawa ko ito para kaawaan mo ako. Ganoon ka kadaling linlangin, Teresa. Business lang ito at sa business, doon ako sa panalo. Ang hangin sa loob ng maliit na kusina ng tiyanggian ay tila biglang naging yelo. Ang bawat salita ni Mila ay tila mga latigo na humahagupit sa likuran ni Teresa. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga lihim na loan, ang peking lagda, ang mga bank statement, ay nasa kamay na ni Mila at sa isang iglap, narinig ni Teresa ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Nicolas. May daladalang isang maliit na baril na nakatutok sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok ng diretso sa puso ni Teresa. Ang kanyang tawa ay kasing pait ng lason. Akala mo ba talaga matatalo mo kami, Teresa? Isang panadera laban sa isang Velasco? Pangungutya ni Nicolas habang kinukuha ang folder mula kay Mila. Salamat, pinsan. Makukuha mo ang share mo sa inheritance gaya ng pinag-usapan. Nicolas, maawa ka sa sarili mo. Ang ginagawa niyo ay krimen. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Krimen? Ang tanging krimen dito ay ang pag-aakala mo na kapantay mo kami, sagot ni Nicolas sabay kumpas sa dalawang lalaking nasa likuran niya. Iakyat niyo siya sa kwarto. Ilock ang lahat ng pinto at bintana. Siguraduhin niyong hindi siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang programa sa fiesta bukas ng gabi. Kinaladkad si Teresa paitaas ng hagdanan. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa kahoy na sahig, pilit na humahawak sa natitirang piraso ng kanyang kalayaan. Nang marinig niya ang tunog ng susi na pumipikit sa kandado mula sa labas, ang dilim ng kwarto ay tila dambuhalang nilalang na lumamon sa kanyang pag-asa. Napaupo si Teresa sa sahig, sa tabi ng kanyang kama. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang tunog ng ulan na tumatama sa bubong. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang bahagi ng sahig na tila maluwag. Isang lumang board ng kahoy na bahagyang nakaangat. Dahil sa kuryosidad at kawalan ng magawa, dahan-dahan niyang binuksan ang sahig. Sa ilalim nito, nakatago ang isang maliit na kahon na nababalutan ng lumang tela. Isang lihim na itinago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Sa loob ng kahon ay may isang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar, ang bawat kurba ng letra ay tila haplos ng kanyang inay. Teresa, anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay nasa gitna ka ng isang malaking pagsubok. Huwag kang matatakot sa mga Velasco. Ang tiyanggian ay hindi lang basta lupa. Sa ilalim ng pundasyon nito, sa likod ng malaking oven, nakatago ang orihinal na titulo na hindi kailanman nakuha ni Vicente Velasco. Ibinigay niya ito sa akin bilang kabayaran sa isang lihim na hindi nila kayang aminin. Gamitin mo ito, anak. Huwag mong hahayaang kunin nila ang iyong dangal.
Napatigil ang paghinga ni Teresa. Ang orihinal na titulo. Ang lahat ng hawak ni Nicolas at Doña Pilar ay mga kopya lamang o mga pekeng dokumento. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa ilalim lamang ng kanyang mga paa. Ngunit paano siya makakalabas? Ang buong bahay ay binabantayan. Ang bawat bintana ay may rehas. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Nicolas. Malakas at puno ng pagyayabang. Bukas, sa harap ng buong vegan, ikaw ang hihingi ng tawad sa amin, Teresa. Sasabihin mo sa lahat na ikaw ang nagtaksil, na ikaw ang nagnakaw sa amin. At pagkatapos niyan, wala ka nang pupuntahan, kundi ang lansangan. Humigpit ang hawak ni Teresa sa liham ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay nag-aapoy sa isang uri ng determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi siya susuko sa dilim. Ang tanong ay, sino ang lalaking nakatago ang mukha na nakita niya sa gunita ni Consuelo? At ano ang kinalaman nito sa lihim na binanggit ng kanyang ina? Ang gabi ay mahaba, ngunit sa isipan ni Teresa, ang mga hakbang para sa kanyang pagtakas ay isa-isa nang nabubuo. Kailangan niyang makarating sa fiesta. Kailangan niyang ipakita sa buong mundo ang tunay na mukha ng mga Velasco. Mag-enjoy ka sa dilim, Teresa. Sa labas, nagsisimula na ang tugtugan sa plaza. Doon, iaanunsyo ni Mama ang pagbebenta ng tiyanggian mo. At alam mo ba kung ano ang pinakamasarap na bahagi? Ang lahat ng taga-vegan ay papalakpak dahil ang akala nila, ang perang makukuha ay itutulong natin sa simbahan para linisin ang dumi na iniwan mo. Nicolas, buksan mo ang pintong ito. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi mo pwedeng nakawan ng patay. Wala ka nang magagawa. Isipin mo na lang na ang pagkakulong mo rito ay isang retreat para sa iyong makasalanang kaluluwa. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng ilang pirasong empanada sa selda mo kapag tapos na ang lahat. Narinig ni Teresa ang papalayong mga hakbang ni Nicolas. Kasunod ang tunog ng susi na dahan-dahang itinatago sa bulsa. Ang bawat pag-ikot ng kandado ay tila isang hatol na nagbabaon sa kanya sa ilalim ng lupa. Ang silid na dati ay tahanan niya, ngayon ay tila isang kabaong nagawa sa nara at rehas na bakal. Mula sa malayo, naririnig niya ang ingay ng mga tambol at trompeta. Ang fiesta ng vegan ay nagsisimula na. Ang kagalakan sa labas ay tila isang malupit na biro na humahamak sa kanyang pag-iisa. Sa gitna ng kadiliman, napasandal si Teresa sa malamig na dingding. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang bawat hininga ay tila may kasamang abo ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling pumasok sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ina. Hindi ito isang multo, kundi isang gunita na kasing linaw ng sikat ng araw. Naalala niya noong bata pa siya, noong naglalaro siya sa ilalim ng malaking oven ng bakery. Teresa, anak, tila bulong ng hangin sa kanyang tenga. Ang bawat lumang bahay sa vegan ay may lihim na lagusan. Ang tiyanggian natin ay hindi lang basta gusali, ito ay isang kanlungan. Biglang naalala ni Teresa ang isang bahagi ng dingding sa loob ng kanyang closet na laging may kakaibang amoy ng lumang kahoy at lupa. Sa likod ng mga nakasabit niyang damit, dahan-dahan niyang kinapa ang mga tabla. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa ukit ng kahoy hanggang sa maramdaman niya ang isang lever na nakatago sa ilalim ng isang decoration. Sa isang malakas na pagtulak, ang isang bahagi ng dingding ay dahan-dahang bumukas. Walang tunog ng mekanismo, kundi ang marahang paggalaw lamang ng lumang bisagra na tila matagal nang naghihintay na muling magamit. Ito ang lihim na daanan na ginagamit noon ng kanyang mga ninuno upang magtago sa mga mananakop. Isang daan na tanging ang pamilya Salazar lamang ang nakakaalam. Pumasok si Teresa sa madilim at makipot na pasilyo. Ang amoy ng alikabok at lumang semento ay bumalot sa kanya, ngunit hindi siya natakot. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng kadiliman ay tila ginagabayan ng isang hindi nakikitang kamay. Paglabas niya sa dulo ng lagusan, bumungad sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Nagsisimula ng pumatak ang ulan. Ang mga butil ng tubig ay tumatama sa kanyang mainit na balat, tila isang haplos ng pagpapala. Sa halip na magmadali, tumigil muna si Teresa sa ilalim ng ulan. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit. Hinayaang hugasan ng ulan ang mga bakas ng luha at dumi mula sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng tubig ay tila nagbibinyag sa kanya ng isang bagong pagkatao. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang bagyo na handang sumira sa lahat ng kasinungalingan ng mga Velasco. Salamat, Inay.
Pabulong niyang wika habang ang kanyang barot saya ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tigas na ng mga bato sa Calle Crisologo. Mabilis siyang naglakad sa mga madidilim na eskinita. Iniiwasan ang mga taong nagsasaya sa plaza. Narating niya ang likod ng katedral kung saan nakaparada ang isang lumang sasakyan. Doon, sa loob ng dilim, naghihintay si Attorney Consuelo. "Teresa, akala ko ay hindi ka na makakaalis." Bulalas ng abogado nang makita ang basang-basang dalaga. Mabilis siyang kumuha ng isang tuwalya at binalot sa balikat ni Teresa. "Consuelo, ilabas mo na ang lahat. Ang orihinal na titulo, ang mga record ng loan at ang liham ng aking ina," matigas na sabi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman ng sasakyan. Ngayong gabi, lalamunin ng apoy ang pangalang Velasco sa harap ng buong vegan. "Handa ka na ba, Teresa? Kapag pumasok tayo sa plaza, wala na itong balikan. Maaari nilang gamitin ang lahat para saktan ka," babala ni Consuelo. "Hindi na ako nasasaktan, attorney. Ang taong wala nang natira ay wala na ring kinakatakutan. Ang tanging gusto ko na lang ngayon ay makita ang katotohanan na lumilitaw sa gitna ng kanilang fiesta." Pinaandar ni Consuelo ang sasakyan. Habang papalapit sila sa plaza, naririnig na nila ang boses ni Doña Pilar sa malakas na speaker, nagpapasalamat sa mga tao at naghahanda para sa kanyang engrandeng anunsyo. Ngunit may isang bagay na nakita si Teresa sa labas ng bintana. Isang lalaking nakatayo sa anino ng katedral, nakasuot ng barong at may hawak na isang itim na folder. Ang lalaking ito ay tila pamilyar, ngunit ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng anino. "Attorney, sino ang lalaking iyon?" Napatingin si Consuelo sa direksyon na itinuro ni Teresa. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang kamay sa manibela ay humigpit. Siya ang huling piraso ng puzzle, Teresa, ang lalaking matagal nang kinalimutan ng mga Velasco, ang tunay na tagapagmana na itinapon nila sa dilim. "Wag, mga minamahal kong kababayan sa vegan, sa gabing ito ng ating dakilang fiesta, meron akong isang mahalagang anunsyo na magmumula sa puso ng pamilyang Velasco. Alam nating lahat ang pinagdaraanan ng ating mahal na si Teresa Salazar. Masakit man aminin, ngunit ang kanyang isipan ay hindi na naging matatag mula nang mawala ang kanyang ina. Kaya naman, bilang kanyang magiging pamilya, kami na ang magdadala ng krus para sa kanya." "Tita Pilar, what are you doing? Bakit niyo sinasabi ang mga bagay na iyan sa harap ng maraming tao?" "Manahimik ka, Nicolas. Ginagawa ko ito para sa atin. Isipin mo ang utang na babayaran natin bukas." My dear friends, ang Tianggian Salazar ay isasara na upang bigyang daan ang isang proyektong mas makakatulong sa ating turismo. Ang kikitain dito ay mapupunta sa ating mga kawanggawa. Ito ang huling hiling ni Teresa bago siya magpahinga sa isang pasilidad sa Manila. Ang boses ni Doña Pilar ay dumaungdong sa buong Plaza Salcedo, dala ng malalakas na speaker na tila ba boses ng isang Diyos na nagbababa ng hatol. Ang mga taga-vegan na nakatipon sa ilalim ng mga makukulay na parol ay nagsimulang magbulungan. Ang kislap ng mga ilaw at ang ingay ng mga tambol ay biglang naging pangalawa sa tsismis na yunti-unting lumalamon sa dangal ni Teresa. Sa itaas ng entablado, si Doña Pilar ay nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno. Ang kanyang mga brilyante ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, tila mga luha ng mga taong kanyang inapakan. Si Nicolas ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, pilit na pinapanatili ang isang malungkot na mukha, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapulupot sa mikropono ay nanginginig sa kaba at pananabik. Ang lahat ay tila umaayon sa kanilang plano. Ang paggawa sa imahe ni Teresa bilang isang baliw at hindi matatag ang pinakamabisang paraan upang hindi paniwalaan ng sinuman ang kanyang mga sasabihin. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang katahimikan ang nagsimulang kumalat. Ang mga tao sa gawing likuran ay dahan-dahang tumabi, tila nahahati ang dagat ng mga tao upang bigyang daan ang isang figurang naglalakad ng may kakaibang kapangyarihan. Hindi siya nakasuot ng puting gown ng isang bride. Hindi rin siya mukhang isang babaeng nawawala sa sarili. Si Teresa Salazar ay naglalakad sa gitna ng plaza na nakasuot ng itim na barot saya ng kanyang ina. Ang damit na isinuot nito noong ilibing ang kanyang ama, ang damit na sumisimbolo sa pagluluksa at sa hindi matitinag na paninindigan. Ang itim na tela ay tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa paligid. Ginagawa siyang sentro ng atensyon ng bawat mata sa vegan.
Ang bawat hakbang ni Teresa sa ibabaw ng mga batong kalsada ay tila tunog ng isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang kanyang buhok ay basa pa mula sa ulan, nakalugay at tila mga galamay ng isang bagyong paparating. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ngayon ay tila dalawang matalim na talim ng balisong na nakaturo ng diretso sa entablado. Habang naglalakad siya, naramdaman ni Teresa ang haplos ng magaspang na tela ng barot saya sa kanyang balat. Naalala niya ang bango ng kanyang ina na nanatili sa mga hibla ng damit na ito. Ang bawat hakbang niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, ito ay para sa bawat babaeng minaltrato, bawat pamanang ninakaw, at bawat katotohanang ibinaon sa limot. Ang pakiramdam ng mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagbigay sa kanya ng lakas, na tila siya ang mismong pundasyon ng lungsod ng vegan. Nang marating ni Teresa ang harap ng entablado, huminto ang musika. Ang boses ni Doña Pilar ay napatid sa gitna ng isang pangungusap. Ang mga tao ay tila hindi makahinga habang pinapanood ang paghaharap ng panadera at ng matandang aristokrata. Teresa, hiha, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa iyo, kailangan mong magpahinga. Guard, tulungan niyo ang aking manugang, mukhang naliligaw na naman siya sa kanyang gunita. Wika ni Doña Pilar, ang boses ay puno ng peking pag-aalala na tila laso na binalutan ng asukal. Huwag niyo akong hawakan. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay mas malakas at mas matatag kaysa sa anumang speaker sa plaza. Tumingin siya sa mga tao, sa kanyang mga suki, sa mga kapitbahay at sa mga taong naniwala sa mga chismis. Mga kababayan, tignan niyo akong mabuti. Mukha ba akong babaeng nawawala sa sarili? O mukha ba akong babaeng ninakawan ng lahat, pati na ng sarili niyang dangal, ng pamilyang nasa harap niyo ngayon? Teresa, tumigil ka na, pinapahiya mo lang ang sarili mo. Singhal ni Nicolas, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Hindi, Nicolas, tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang itinataas ang isang remote control na galing sa booth ng tekniko na kanina palihim na inayos ni Consuelo. Sabi niyo, ang Tianggian Salazar ay ibebenta para sa kawanggawa? Bakit hindi natin tanungin ang bangko kung saan talaga mapupunta ang bawat sentimo ng aking pinaghirapan? Sa isang pindot ni Teresa, ang dambuhalang screen sa likod ng entablado, na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng kasaysayan ng vegan, ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi mga lumang simbahan ang lumabas. Ang screen ay nagpakita ng isang video clip. Ang audio ay malinaw, dumaongdong sa buong plaza, ang boses ni Nicolas mula sa library ng mansyon, tumatawa habang sinasabing ang pag-ibig niya kay Teresa ay isang investment lamang at ang kanyang mapapangasawa ay isang golden goose na kanyang kakatayin. Ang buong plaza ay tila naging isang sementeryo sa tindi ng katahimikan. Ang mga mukha ni na Doña Pilar at Nicolas ay nawalan ng kulay, tila mga rebultong gawa sa asukal na unti-unting natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Sa gilid ng entablado, lumabas si Attorney Consuelo, kasama ang lalaking nakatago ang mukha sa anino kanina. Habang papalapit sila sa liwanag, napansin ni Teresa na ang lalaki ay may hawak na isang itim na folder na may selyo ng gobyerno. Sino ang lalaking iyan? Bulong ng isang matanda sa harap. Hindi ba't yan ang panganay na anak ni Don Vicente na balitang namatay na sa ibang bansa? Sagot ng isa pa. Tumingin ang lalaking misteryoso kay Doña Pilar. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hello, Pilar. Akala mo ba ay sapat na ang pagpapatapon sa akin sa malayo para makuha niyo ang lahat? Hindi niyo lang kinalaban ang isang panadera. Kinalaban niyo ang katotohanang matagal niyong pilit na ibinaon. Tag. Hindi totoo ang mga iyan. Fake news iyan. Gawa-gawa lang ng mga taong gustong sirain ang dangal ng pamilyang Velasco dahil sa inggit. Teresa, itigil mo na ang palabas na ito kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa cyber libel. Nicolas, you don't even know how to lie properly anymore. Ang boses mo ang naririnig ng buong vegan. Do you think they are blind? Do you think they are as stupid as you thought I was? Teresa, hiha, please. Pag-usapan natin ito ng pribado. Alam kong masama lang ang loob mo dahil sa mga stress sa kasal. This is not the way a future Velasco should behave in public. You are making a scene, and it's embarrassing for everyone. Embarrassing, Doña Pilar? The only thing embarrassing tonight is the fact that you used the name of the Lord to hide your greed. You didn't want a daughter-in-law. You wanted a financial savior for your bankrupt legacy. At ngayong gabi, ang lahat ng itinatago nyo sa likod ng inyong mga mamahaling terno
ay ilalantad ko hanggang sa wala nang matirang kahit isang hibla ng inyong peking dangal. Ang bawat salitang binitawan ni Teresa sa gitna ng Plaza Salcedo ay tila mga kidlat na tumatama sa katahimikan ng gabi. Ang mga spotlight na kanina ay nagbibigay liwanag sa karangyaan ng mga Velasco. Ngayon ay tila mga ilaw sa loob ng isang interrogation room. Ang mga tao sa Vigan, ang mga marites na dati ay humahamak sa kanya, ang mga suki na dati ay nagdududa, ngayon ay nakatitig ng may halong panginginig at matinding kuryosidad. Ang bulong-bulungan ay napalitan ng isang kolektibong pagkagulat na tila ang buong kalsada ng Calle Crisologo ay biglang nayanig. Sa itaas ng entablado, si Doña Pilar ay pilit na nananatiling tuwid ang tindig. Ngunit ang kanyang mga kamay na may hawak na abaniko ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang bawat tikom ng kanyang bibig ay tila pagtatangka na lunukin ang sariling lason. Si Nicolas naman ay tila isang basang sisiw. Pabalik-balik ang tingin sa screen at sa mga tao, naghahanap ng kakampi na wala na doon. Ngunit ang tunay na kuryente sa gabing iyon ay nanggaling sa lalaking nakatayo. Sa tabi ni Attorney Consuelo, dahan-dahang lumapit ang lalaki sa gitna ng entablado. Inalis niya ang kanyang sombrero. Inilantad ang isang mukha na may mga linyang dala ng hirap at panahon, ngunit may mga mata na tila salamin ng katotohanan. Siya si Gabriel Velasco, ang panganay na anak ni Don Vicente, na itinuring na patay na ng pamilya matapos itong itakwil ni Doña Pilar dahil sa isang lihim na hindi dapat mabunyag. Pilar, Nicolas, hindi niyo na kailangang magtaka kung paano nalaman ni Teresa ang lahat. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Matagal akong naghintay sa dilim. Pinanood ko kung paano niyo dinungisan ang pangalan ng tatay ko. Pinanood ko kung paano niyo pinagtangka ang nakawan ng anak ng babaeng nagligtas sa akin noon. Inilabas ni Gabriel ang itim na folder at iniabot ito kay Teresa. Sa harap ng lahat, kinuha ni Teresa ang isang dokumento mula sa loob nito. Isang luma at naninilaw na papel. Ngunit may mga selyong hindi matatawaran. Ito ang orihinal na titulo ng lupang kinatatayuan ng Tianggian Salazar. Anunsyo ni Teresa. Ang kanyang boses ay dumaungdong sa plaza. At ayon sa huling testamento ni Don Vicente na hawak ni Gabriel, ang lupaing ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Velasco. Ibinigay ito ni Don Vicente sa aking ina bilang kabayaran sa pananahimik nito tungkol sa katotohanang si Nicolas. Si Nicolas ay hindi tunay na Velasco. Siya ay anak mo sa ibang lalaki, Doña Pilar, na pinalabas mong anak ng asawa mo para makuha ang mana. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong Vigan. Ang mga tao ay tila naging mga rebultong ginto sa gitna ng plaza. Ito ang microtension na umabot sa rurok nito. Ang sikreto ng mga Velasco ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang kasinungalingang bumuo sa kanilang buong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Mila mula sa likod ng entablado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakatago sa anino. Ang kanyang mukha ay puno ng pait, ngunit may bakas ng kaluwagan. Mila, traidor ka, binayaran kita para bantayan siya. Sigaw ni Nicolas, akmang susugurin ng pinsan. Binayaran mo ako para maging aso mo, Nicolas. Pero nakalimutan mo na ang asong sinasaktan ay natututong mga gat. Sagot ni Mila habang iniaabot ang isang recording device kay Attorney Consuelo. Ate Teresa, patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng laro nila. Pero ginawa ko lang yun para makuha ang huling piraso ng ebidensya na kailangan natin. Ang lahat ng pag-uusap ni na Doña Pilar tungkol sa pag-falsify ng dokumento ng Tianggian, narito sa loob nito, nabaligtad ang mundo sa loob ng isang saglit. Ang nakatutulig na tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ay bumasag sa gitna ng plaza. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga bintana ng mga lumang bahay. Tila mga mata ng hustisya na nagmamasid. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa entablado. Ang tunog ng mga bakal na panyapak sa kahoy na sahig ay tila hatol ng kamatayan para sa ambisyon ni Doña Pilar. Lumapit si Teresa kay Doña Pilar, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga cellphone ng mga tao. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng matandang babae, hindi para saktan, kundi para bawiin ang huling bagay na nag-uugnay sa kanila. Dahan-dahang tinanggal ni Teresa ang engagement ring mula sa kanyang daliri.
Ang brilyante nito ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, tila isang bituin na nawala ng ningning. Bit-bit ang lahat ng pait at sakripisyo na pinagdaanan niya, binitawan ni Teresa ang singsing sa paanan ni Doña Pilar. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Keep your ring, Doña Pilar, at panatilihin niyo rin ang inyong pangalan, dahil bukas ang tanging matitira sa inyo ay ang alaala ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Malamig na sabi ni Teresa. Lumingon siya kay Nicholas na ngayon ay pinapiringan na ng posas ang mga kamay. Walang luha sa mga mata ni Teresa. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagod at ang kalayaang matagal na niyang hinahanap. You called me a golden goose, Nicholas, bulong ni Teresa habang dumadaan sa tabi nito. But you forgot one thing. A goose can fly away, at ngayon wala ka ng pakpak na matitira. Habang hinihila si Nicholas at Doña Pilar pababa ng entablado, ang mga tao sa plaza ay nagsimulang magpalakpakan. Ngunit hindi ito palakpak ng kagalakan para sa isang palabas. Ito ay palakpak ng mga taong nagising sa isang mahabang panaginip. Ang mga marites na dati ay naninira kay Teresa ay dahan-dahang yumuko sa hiya. Tumingin si Teresa kay Gabriel at kay Consuelo. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng mga flash ng camera at ingay ng mga tao, nadama niya ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang puso. Ang amoy ng ulan sa tuyong lupa ay humahalo sa amoy ng kalayaan. Ngunit bago siya tuluyang bumaba ng entablado, hinabol siya ni Mila. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalangan. Ate Teresa, ano nang mangyayari sa atin pagkatapos ng lahat ng ito? Tumigil si Teresa at tinignan ang peklat sa braso ni Mila. Ang peklat na ngayon ay alam niyang hindi lang basta sugat sa balat, kundi sugat sa kaluluwa. Mila, ang hustisya ay hindi kailanman libre. Nagbayad tayo ng mahal para sa gabing ito, at ang pagpapatawad, iyon ay isang utang na kailangan nating pagtrabahuhan. Habang papalayo si Teresa sa plaza, ang kalsada ng vegan ay tila bumukas para sa kanya. Ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip mula sa likod ng mga ulap. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang tunay na laban para sa kanyang paghilom ay magsisimula pa lamang. Ate Teresa, sigurado ka na ba rito? Ang sabi ng mga tao sa munisipyo, maaari mo nang bawiin ang lahat ng ari-arian ng mga Velasco bilang bahagi ng danyos sa iyo. Pwede kang maging pinakamayamang babae rito sa Vigan. Ayoko ng kayamanang galing sa nakaw at panlilin lang, Attorney Consuelo. Sapat na sa akin na nabawi ko ang pangalan ni Inay at ang tiyanggian na ito. Ang pera ay nauubos, pero ang payapang konsensya, yan ang hindi mababayaran ng kahit anong ginto. Pero paano ang bakery? Hindi mo kakayanin ang lahat ng trabaho mag-isa, lalo na't balita ko ay marami na namang suki ang gustong bumalik. Hindi na ako mag-iisa, attorney. Binuksan ko ang pintong ito hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng babaeng tulad ko, mga babaeng inabuso, iniwan at minaltrato. Ang Tianggian Salazar ay hindi na lang basta panaderya. Ngayon ito ay Salazar Women's Cooperative na. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabi ng fiesta na yumanig sa buong Vigan. Ang amoy ng pulbura mula sa mga paputok ay napalitan na ng pamilyar at nakaka-relax na halimuyak ng bagong lutong pandesal at mainit na empanada. Ang sikat ng araw sa Calle Crisologo ay tila mas maliwanag, hinahalikan ang mga bintanang kapis na tila ba nagpapasalamat sa pagtatapos ng isang madilim na bagyo. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang malaking kahoy na pinto ng kanyang tiyanggian. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay hindi na nagdadala ng kaba, kundi ng isang uri ng pag-asa. Sa loob, 4 na kababaihan mula sa barangay, mga dating biktima ng domestic abuse at mga iniwan ng asawa, ang abala na sa pagmamasa ng dough. Ang puting harina sa kanilang mga kamay ay tila simbolo ng bagong simula, isang malinis na pahina na handang sulatan ng bagong kwento. Sa gitna ng kanyang abalang umaga, isang pamilyar na anino ang huminto sa kanyang pintuan. Si Aling Chadeng, ang babaeng dati ay nangunguna sa paninira sa kanya, ay nakatayo doon. Ang kanyang balikat ay bagsak, at ang kanyang mga mata ay hindi na makatingin ng diretso kay Teresa. Teresa, anak! Pabulong na simula ni Chadeng, ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya. Nandito ako para humingi ng tawad. Nabulag ako sa konting barya na ibinigay ni Doña Pilar. Hindi ko naisip ang pinsalang nagawa ko sa iyo. Kung hindi mo ako mapapatawad, maintindihan ko. Tumingin si Teresa sa matanda,
Noong una naramdaman niya ang pait, ngunit sa isang malalim na paghinga, hinayaan niya itong tangayin ng hangin. Aling Chedeng, ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa dangal ay matagal bago maging peklat. Hindi ko masasabing ayos na ang lahat sa isang iglap, pero hindi rin ako magtatanim ng galit. Ang galit ay lason na ako rin ang mamamatay kung itatago ko sa loob ko. Sige na, kumuha kayo ng tinapay para sa almusal nyo. Huwag nyo na itong bayaran. Ang pag-alis ni Chedeng na may luha sa mga mata ay isa sa mga tagumpay ni Teresa na hindi kailangan ng abogado. Ang kapatawaran ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Isang bata ang pumasok sa tiyanggian. Ang anak ng isang babaeng kamakailan lang ay iniwan ng asawa at ngayon ay bahagi na ng kooperatiba. Inabutan ni Teresa ang bata ng unang empanada na kalalabas lang sa oven. Ang init nito sa palad ng bata at ang matamis na ngiti nito ay tila nagbigay ng kumpirmasyon kay Teresa na tama ang kanyang desisyon. Ang bawat kagat ng bata sa malutong na balat ng empanada ay tila musika ng paghilom sa kanyang pandinig. Nang sumapit ang hapon, nagkita sila ni Mila sa harap ng cathedral. Nakasuot si Mila ng simpleng damit. May bitbit na maliit na maleta. Ang peklat sa kanyang braso ay hindi na niya itinatago. Aalis na ako, ate. Pupunta ako sa Manila para magsimulang muli. Ang share na ibinigay sa akin ni Gabriel mula sa inheritance, gagamitin ko para mag-aral ng social work. Wika ni Mila, ang kanyang mga mata ay malinis na at wala ng bakas ng panlilinlang. Mabuting desisyon niyan, Mila. Ang vegan ay maliit para sa malalaking pangarap na tulad ng sayo, sagot ni Teresa sabay yakap ng mahigpit sa babaeng naging kaaway at naging kakampi niya. Mag-iingat ka. Tandaan mo, ang pamilya ay hindi lang sa dugo, kundi sa mga taong handang lumaban kasama mo. Salamat, ate, at patawad muli. Huling bulong ni Mila bago dahan-dahang naglakad palayo, sumasabay sa mahabang anino ng mga lumang gusali. Bago lumubog ang araw, naglakad si Teresa patungo sa kanto kung saan matatanaw ang mansyon ng mga Velasco. Ang dambuhalang bahay na dati ay sentro ng kapangyarihan, ngayon ay madilim at nakasara. Ang mga rehas nito ay kinalawang na sa loob lamang ng ilang linggo at ang hardin ay puno na ng tuyong dahon. Si Doña Pilar ay nasa loob na ng kulungan habang hinihintay ang paglilitis sa kasong falsification of documents at human trafficking. Samantalang si Nicolas ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong dahil sa mga utang at iligal na transaksyon na nadiskubre ni Gabriel. Huminga ng malalim si Teresa. Ang hangin ng vegan ay amoy ulan at amoy tinapay. Isang timpla ng pait ng nakaraan at tamis ng hinaharap. Salamat, inay, malaya na ako, pabulong niyang wika sa hangin. Tinalikuran ni Teresa ang mansyon ng walang kahit anong pait. Naglakad siya pabalik sa kanyang tiyanggian kung saan naghihintay ang kanyang bagong pamilya. Sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga batong kalsada, nadarama niya ang tibay ng kanyang sariling pundasyon. Ang pag-ibig ay maaaring nawala, ngunit ang kanyang sarili ay muli niyang natagpuan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pagliligpit ng mga gamit sa loob ng bakery at ang halakhak ng mga babaeng muling natutong mangarap. Ang Tianggian Salazar ay hindi na lang basta nagbebenta ng tinapay. Ito ay nagbebenta na ngayon ng pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga butil ng buhangin na dahan-dahang inanod ng agos ng panahon. Ang lungsod ng vegan ay muling naghahanda para sa isa na namang fiesta. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hanging umihip sa Calle Crisologo ay tila mas magaan at mas presko. Ang bawat tunog ng mekanismo ng lumang orasan sa cathedral ay tila isang paalala na ang bawat segundo ay isang pagkakataon para sa bagong simula. Ang Tianggian Salazar ay hindi na lamang isang maliit na panaderya sa kanto. Ngayon, ito ay kilala na bilang Salazar Heritage House and Cooperative. Ang lumang signboard na gawa sa kahoy ay muling pinintahan. Ang mga letra ng pangalan ng kanyang ina ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng umaga. Sa loob, ang ingay ng mga tawanan at kwentuhan ng mga kababaihan ay mas malakas pa kaysa sa tunog ng mga tray na inilalabas mula sa oven. Sila ang mga babaeng dati ay walang boses, ngunit ngayon ay may hawak na ng sarili nilang kapalaran. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng kanyang bahay. Pinapanood ang mga turistang namamasyal sa ibaba. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kapanatagan na hindi kailanman mabibili ng kahit anong brilyante. Ang itim na barot saya ay nakatago na sa kanyang aparador, hindi bilang simbolo ng luto,
kundi bilang isang medalya ng kanyang pakikidigma. Ngayon, suot niya ang isang simpleng puting blusa na tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang puso. Nabalitaan niya ang nangyari sa pamilya Velasco. Si Doña Pilar ay nananatiling mag-isa sa loob ng isang maliit na selda. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang mga brilyante ay naisubasta na upang bayaran ang mga biktima ng kanyang panluloko. Si Nicolas naman, ayon sa mga balita, ay unti-unting nilalamon ng pagsisisi sa loob ng bilangguan, malayo sa karangyaan at sa mga babaeng inakala niyang tunay na nagmamahal sa kanya. Napangiti ng bahagya si Teresa. Hindi siya nagdiriwang sa pagbagsak nila, ngunit kinikilala niya ang batas ng karma, isang universal na balanse na walang sinumang makakatakas. Ang pagpapatawad ay dumating kay Teresa hindi dahil karapat-dapat ang mga Velasco, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Pinatawad niya ang nakaraan upang hindi na ito magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang hinaharap, ng kanyang kwento. Isang babaeng kasapi ng kooperatiba ang lumapit sa kanya, bitbit ang isang tray ng bagong lutong empanada. Ate Teresa, tignan mo ang gawa ni Maria. Ang ganda na ng pagkakatiklop niya sa mga gilid, tila ba master baker na rin siya. Hinawakan ni Teresa ang mainit na empanada. Dinama ang magaspang na texture nito. Sa simpleng bagay na ito, nakikita niya ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang bawat tupi, bawat kagat, ay isang testamento na ang kagandahan ay maaaring magmula sa pagkadurog. Napakaganda, pabulong na wika ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tandaan niyo, ang sikreto ay hindi lang sa sangkap, kundi sa pagmamahal na inilalagay natin para sa ating mga sarili. Bumaba si Teresa sa kalsada at naglakad patungo sa katedral. Sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga lumang bato, nadarama niya ang pasasalamat. Ang utang na loob na dati ay ginamit na tanikala sa kanya, ngayon ay pinalitan na niya ng pasasalamat sa kanyang sariling lakas. Ang pag-ibig ay hindi na isang bitag para sa kanya, kundi isang malawak na karagatan na handa niyang languyin kung kailan niya naisin. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Hindi ito ang kapayapaan na walang gulo, kundi ang kapayapaan sa gitna ng anumang bagyo. Ang aral na iniwan ni Teresa Salazar sa vegan ay simple ngunit malalim. Ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa apelido ng ibang tao, kundi sa tapang na protektahan ang sariling kaluluwa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, naglalatag ng kulay ginto sa buong lungsod. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay ay muling humalo sa amoy ng ulan. Isang matamis at masarap na amoy, ang amoy ng tagumpay, ang amoy ng kalayaan, at ang walang hanggang halimuyak ng paghilom. Sa huling pagkakataon, lumingon si Teresa sa kanyang tiyanggian at bumulong sa hangin. Tapos na ang gabi, Nay, napakaganda ng sikat ng araw.